sa mga sumusunod na intensyon. Para sa regalo ng Santo bilang pasasalamat, mismo, Bruza Family, Antonio Castaneda, Jerry Chanco, Dr. Rita Grace Andero, Virginia Aguilera, Juven Contreras, Caballero Family, Jojo and Patricia Alzores and Family, David Garcia and Family. Ang para sa kapatid na may nagagawan, si Noel Montana Jr. At para sa nagagawan na Nina Home, Pablo Bernie Lopez, Carolina David, Gina Morales Reyes, Esther Javier, Alona Rodriguez. Para sa kapatid na may nagagawan, si Manuela Ramos, Raymond Daniels. At para sa kaluluwa, Holy Father, Pope Francis, Lorenzo Milao, Pilar Rodriguez Lucas, Efrain Castaneda, Leonardo Aguilera, Elena Garden de Vega, Nicosol S. Aguilera, Angel Sinuco Sr., Lydia Grana Sinuco, Alberto Benedetto Cruz, Angelina Bago Jose Cruz, Marcia Bago Jose Quezon, Alfredo Quezon, Bella Quezon, Lourdes Sipango Sara, Denisa Barbara Makili, Benjamin Delauna, Nina Garza Rodriguez, Alicia Villanueva Cruz, Ernesto Manahari, Concepcion Manuel Malaya Jr., Eduardo Enrique Angeles, Victorina A. Angeles, David A. Laurent, Lorenzo Israel Ancho, Olivia Lara Sr., Danilo Rossi Sr., Fez Sucar, Renato Sucar, Renesio Mariesco, Tera Belinda, Benedito Lopez, at ang nakakama ang ilang sa Pulado. Pagkakaroon namin po ngayon, ikinagagalang ko namin ang iyong pakikisa sa pagdiriwang ng banal ng simbang gabi. Ang ating tema ngayon ay ang mga Diyos.
ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkais ng Espiritu Santo naway, sumayin naman. At sumainrin. Mga minamahal na kapatid, tayo ngayon ay nasa ika-4 na araw ng simbang gabi. Habang nag-aanay ang paring si Zacarias ng hain sa templo, dumating sa kanya ang pagbahilang balita na magkakaroon siya ng anak na lalaki. Juan ang pangalan ng kanyang magiging anak, ng kahulugay mapagpala ang Diyos. Si Juan ang itinakdang maghahanda ng daraanan ng Panginoon. Magalang tayo matuwa sa biyahe ni Juan, sapagkat ang kaligtasan ay tunay na nalalapit na. Mga kapatid, aminin natin mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapanyay mga makasalalay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalulog pa sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan nawa tayo ng makapangyarihang Diyos, patuwarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
ipagkaloob kami sumasampalatayang siya'y ina ng Diyos, ay matulungan niyang dumalangin sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo po. Pagbasa mula sa aklat ng mga Hukbo. Noong mga araw na iyon, sa bayan ng Zorah, ay may isang lalaking Manoa ang pangalan, kabilang sa lipi ni Dan. Ang asawa niya ay hindi magkaanak. Minsan, napakita sa babae ang anghel ng Panginoon at sinabi, "Hanggang ngayon wala kang anak. Ngunit hindi magtatagal, maglilihi ka at manganganak. Mula ngayon ay huwag kang iinom ng anumang uri ng alak, ititikim ng anumang bawal na pagkain. Kung maipanganak mo na siya, huwag mo papuputulan ng buhok. Pagkat wala pa sa kanyang pagsilang, ay tatalaga na siya sa Diyos. Siya ang magsisimulang magligtas sa Israel mula sa mga Filisteo." Ang babae lumapit sa kanyang asawa at kanyang sinabi, "Napakita sa akin ang isang propeta ng Diyos, parang anghel. Kinilabutan ako. Hindi ko tinanong kung taga saan siya, at hindi naman niya sinabi kung sino siya. Huwag daw akong iinom ng alak, nititikim ng anumang bawal na pagkain. Pagkat ang sanggol na isisilang ko'y itatalaga sa Diyos." Dumating ang araw at nanganak ang asawa ni Manoa. Lalaki ang sanggol at pinangalanan nilang Samson. Lumaki ang bata na patuloy na pinagpapala ng Panginoon. Ang Espiritu ng Panginoon ay lumuhog kay Samson. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Ikaw nawa ang buko at ligtas na kahalungan. Matatag na kubrihan ko at matibay na sandala. Sa lahat ng sasama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Panginoon, sa iyo ko inilagang ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo'y may tiwala na. Sa simula at wala pa, wala akong inaasahang pag-iingat sa sarili, kundi tanging ikaw lang. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Pagkat ikaw, Panginoon, ay malakas at dakila, ang taglay mong katangi ay ihahayag ko sa madla. Sa pulpa sa pagkabata, ako'y iyong tinuruan. Hanggang ngayon ay sinasabi ang gawa mong hinangaan. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Magsitayo po tayo. Sa ugali ni Jesse, pag-aakay
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong si Herodes ang hari ng Judea, may isang saserdote na ang alay Zacarias sa pangkat ni Abias, at mula rin sa lipi ni Aaron ang kanyang asawang si Elizabeth. Kapwa sila kalulugod sa paningin ng Diyos. Nabuhay ng ayon sa mga utos sa tuntunin mula sa Panginoon. Wala silang anak sapagkat baon si Elizabeth at sila'y matanda na. Ang pangkat ni Zacarias ang nanunungkulan noon, at siya'y naglilingkod sa harapan ng Diyos bilang saserdote. Nang sila'y pagsapalaran ayon sa kaugalian ng mga saserdote, siya ang nahirap na maghandog ng kamanyang. Kaya pumasok siya sa templo ng Panginoon. Sa oras ng pagsusunog ng kamanyang, samantalang nakakatipon sa labas ang mga tao na nanalangin, walang ano-ano'y napakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon. Nakatayo sa luwing kanan ng tambanang sunugan ng kamanyang. Nagulat si Zacarias at sinidlan ng matinding takot nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa kanya, "Huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang panalangin mo. Kayo ni Elizabeth ay magkakanak ng isang lalaki, at Juan ang ipangangalan mo sa kanya. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya, at maraming ang magagalak sa kanyang pagsilang, sapagkat siya'y magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya iinom ng alak o anumang inumin na kalalasing. Sa sinapunan pa lamang ang kanyang ina, mapupuspos na siya ng Espiritu Santo. Marami sa mga anak ng Israel ang panumbalikin niya sa kanilang Panginoong Diyos. Mauna siya sa Panginoon, taglay ang Espiritu at kapangyarihan ni Elias, upang pagkasunuin ng mga ama at mga anak, at panumbalikin sa daan ng matuwid ang mga suwain. Sa gayon, ipaghahanda niya ng isang bayan ang Panginoon. Sinabi ni Zacarias sa anghel, "Paano ko po matitiyak na mangyayari ito? Sapagkat ako'y napakatanda na, at gayon din ang aking asawa." Sumagot ang anghel, "Ako si Gabriel na naglilingkod sa harapan ng Diyos. Sinuma mo upang ihatid sa iyo ang mabuting balitang sinabi ko na sa iyo. At ngayon, magbibigay ka hindi makapagsasalita hanggang sa araw na maganap ang mga bagay na ito, sapagkat hindi ka niniwala sa mga sinabi ko, na matutupad pagdating ng takdang panahon." Samantala, naghihintay naman kay Zacarias ang mga tao. Nagtaka sila kung bakit nagtagal siya ng gayon sa loob ng templo. Paglabas niya ay hindi na siya makapagsalita. Mga senyas na lamang ang ginagamit niya. Kaya, natanto nila na nakakita siya ng pagitan, at siya'y nanatiling pipi. Nang matapos ang panahon ng kanyang paglilingkod, ay umuwi na siya. Hindi nga nagtagal at naglihis si Elizabeth, at ito'y umalis ng bahay sa loob ng 5 buwan. Ngayon, hiningan pa ko ng Panginoon wika ni Elizabeth. Ginawa dito upang alisin ang aking kadustaan sa harapan ng mga tao. Mga kapatid,
Magsiupo po ang lahat. Mga minamahal na bayan ng Diyos, isang pinagpalang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father Joshua. Napapansin ko po ang ilan po sa inyo, nagkakaroon ng sipon, ang ilan po sa inyo ay parang inaanap na sa ika-4 na araw, ang ilan po siguro marahil ay nagsusumikap na lamang gumising para mabubuo na lamang ang simbang gabi. Ngayon pa man po, pwede po bang pakipati po ninyo ang mga tao sa paligid ninyo ng isang pinagpalang umaga sa inyong kapatid. Katulad po palagi ng sinasabi ko sa inyo, kapag kumukurap-kurap na po ang mga mata ng mga katabi ninyo sa umagang ito, pakitabi po ng konti, pakikisin po ng konti, pakiyugyug ng konti, sabihin mo sa kanya, gumising ka na kapatid. Mga kapatid, sa ating pong ika-4 na araw ng Misa Aguinaldo, akin po sana pinagtuunan ng pansin ang isang uri ng pagninilay. At ito po mismo ay patungkol po dito. Nakikinig ang Diyos. Ulitin po muli, ang ating pong pagninilay ngayon ay aking hawagin mula po sa kalagang ito, nakikinig ang Diyos. Alam po ninyo, paminsan-minsan, ako po bilang isang batang pari, ay naiimbitan po minsan sa mga iba't ibang uri ng eskwelahan dito sa ating lugar, sa Malabon, sa Caloocan City, o kaya naman minsan ako din po ay napupunta sa lungsod ng Maynila upang magmisa sa mga kabataan. Minsan po kapag nakikipag-usap ako sa mga kabataan, ang isa po sa mga hinahin nila sa akin, Father, tunay po bang nakikinig ang Diyos? Minsan, tatanong po nila ako out of nowhere, Father, tunay po bang nakikinig ang Diyos? Minsan po, ang ilan po sa kanila, mag-open up na kanilang mga problema sa buhay, at sasabihin po nila sa akin, Father, totoo po bang ang Diyos ay nakikinig? Bakit ako nakararanas ng problema? At alam po ninyo mga kapatid, sa ating po mga buhay marami, ganito rin minsan ang tanong natin sa Diyos. Panginoon, nakikinig po ba kayo sa akin? Kapag tayo ay may ipinapanalangin, minsan sasabihin natin sa Diyos na pagpagpiling natin hindi tayo pinakikinggan ng Diyos at hindi tinutupad ng Diyos ang mga kahilingan natin sa buhay. Minsan tatawagin natin ng Diyos, Panginoon, nakikinig po ba kayo sa akin? Pero alam po ninyo, sa ating mga pagbasa ngayon sa umagang ito po mismo ang gusto ipatin sa atin ng unang pagbasa mula sa aklat ng mga Hukom at sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Ang Diyos sa buhay ng isang tao ay nakikinig siya. Kapag ang isang tao ay nananalangin at may kahilingan, ang Diyos mismo ay nakikinig sa kanya. Kapag ang tao ay may ipinapanalangin, ang tenga mismo ng Diyos ay siyang tunay na ginagamit niya upang mapakinggan ang bawat isa sa atin. Sa unang pagbasa, marinig po natin si Manoah at ang kanyang asawa. At ang kanyang asawa ay isang baog na babae. Sa ang matagal nilang pinapanalangin na sana magkaroon sila ng anak. Pero ngayon pa man, mukhang imposible ang kanilang kahilingan sa buhay. Pero mismo si Manoah at ang kanyang asawa ay napakitaan ng Diyos na siya mismo ay tunay na nakikinig. Kinalaunan, nagkaroon sila mismo ng anak sa ngalan ni Samson. Sa Ebanghelyo naman po na natin sa umagang ito, mismo si Zacarias at si Elizabeth, matagal na nilang hinihiling sa Diyos na magkaroon ng anak. At mismo ang Diyos pinakita sa kanila sa pamamagitan ng pagsugod niya sa Anghel Gabriel na sinusunod sabihin kay Zacarias na tunay niyang pinapakinggan ang panalangin nila. Kaya ito po mismo ay marka para sa
na ang Diyos ay nakikinig sa ating mga panalangin. Yun nga lamang mga kapatid, sa ating mga pagbasa, totoong nakikinig ang Diyos. Pero ang kanyang pakikinig ay ibang uri ng pakikinig sa tao. Makikita po natin sa mga pagbasa ngayon ang dalawang uri ng pagkilos ng Diyos sa tao at ng tao sa Diyos. Ano ito po mismo ang gusto kong dihindikin sa ating pag-iinlay sa umaga ito sa pamamagitan lamang ng dalawang punto. Unang punto po, ang pagkilos mismo ng Diyos sa tao. Kapag siya mismo ay nakikinig sa atin, ang kanyang pakikinig ay nakabase sa kanyang kalooban at hindi sa gustuhan ng tao. Ano ito po mismo ang palalagos sa atin? Kapag tayo mismo ay nananalangin, ang Diyos mismo ay tumutugon sa ating panalangin base sa kanyang kalooban at hindi sa kagustuhan ng tao. Kapag ang Diyos ay nakikinig sa panalangin ng isang tao, siya mismo ay tumutugon hindi base sa oras ng tao, kundi base sa kanyang kalooban. Kaya nga po paalala ko sa inyo mga kapatid, kapag kayo ay may pinilig sa buhay, at para pag hindi tinutugon ng Diyos ang panalangin ninyo, baka po minsan tinutugon naman ng Diyos ang panalangin ninyo. Pero yun nga lamang, hindi sa oras na alam ninyo, kundi base sa kalooban ng Diyos. Alam po ninyo, kami po mga nagpapari, kami po ay inoordinahan sa iba't ibang panahon. Alam po ninyo, kami po sa batch po namin sa seminaryo, kami ay naging tatlo sa aming klase. At yung naging tatlo po na yun, ay iba't ibang panahon po kami inoordinahan bilang isang pari. Ako po, inoordinahan in the year 2024, ng September 18, 2024, at ako po mismo ay nakaka-isang taon na sa ministeryo ng pagpapari. Ibang po kaklase, sa ibang diocese katulad sa Diocese sa Antipolo, sila po mismo ay naging pari at magiging 2 taon na sa kanilang ministeryo bilang isang pari. Yung aking kaklase naman po nakamatay ng lamang, inoordinahan bilang isang pari, ay kakaordinahan lamang po niya last week's Friday, na kung saan iilang araw pa lamang siya sa kanyang ministeryo bilang isang pari. Pero alam po ninyo, sa aming mga panalangin, ang hangat po namin sa panalangin po namin ay maging ganap kaming maging isang pari. Pero mismo ang Diyos, itinugon niya at nahinigan namin ito na nakabase sa kanyang kalooban. Nakita po ninyo ang pagkakaiba. Sila, inoordinahan ng mas maaga, kami naordinahan ng in another part. Ang isang pong klase naman ay inoordinahan ng kamakailan lamang. Pero ito po mismo ang malinaw sa ating mga panalangin. Kapag ang Diyos ay nananalangin tayo, tutugunan ito ng Diyos sa pamamagitan ng nakabase sa kanyang kalooban. Kaya nga po sa buhay ni Zacarias at Elizabeth, matagal din ang iniling na magkaroon sila ng anak. Tumanda na silang dalawa. At kahit na sila ay tumanda na, ang Diyos ay nanatiling nakikinig sa kanilang panalangin. Kahit na minsan, akala nila hindi na sila mapagkakalooban ng anak, sila pa rin ay nagkaroon ng anak sa ngalan ni Juan Bautista. At ito po mismo ang palalagos sa atin. Kapag kayo ay nananalangin, huwag magtatapo agad sa Diyos kapag akala ninyo hindi tinutugon ng Diyos ang panalangin ninyo. Sapagkat ang Diyos ay nakikinig at tutugunin niya ang panalangin ng bawat isa sa atin na nakabase sa kanyang kalooban. Kaya nga po palalagos sa atin sa buhay natin mga kapatid, ang Diyos ay kumikilos sa ating mga panalangin. Ang Diyos ay nakikinig sa bawat isa sa atin. Ang Diyos ay nananatiling nakikinig sa ating mga hinaing sa buhay. At ito po mismo ang ibig sabihin ng pangalan ni Zacarias. Ibig sabihin ito, ang pangalan Zacarias, it means God remembers.
Elizabeth ay nangangulugang God's promise. At kapag ito mismo ay pinagsama, God remembers and God's promise. Ibig sabihin ito, kapag ang Diyos ay nangako, ito mismo ay kanyang tinatandaan at ito mismo ay kanyang gagawin. Ang palalampasan sa unang punto ng pagninilay, ang mga imposible ay kayang gawing posible ng Diyos. Kung inakala ninyo hindi nakikinig ang Diyos, nakikinig ang Diyos. At pwede po ba ninyong pakitigan po yung katabi po ninyo ngayon? No? Mukha po hindi na po sila nakikinig sa Holy Father dahil inaantok na. Pwede po bang pakatapin ng konti, sabihin po sa Kanya, kapatid, nakikinig sa iyo ang Diyos. Yan po. Paano kung makisilan ko ng kaunti yung katabi po ninyo? Pangalawang bagay po, itinuturo naman sa atin ng ating mga pagbasa ngayon na kung ang Diyos ay kumikilos sa tao, ang tao naman ngayon ay hinihiling ng Diyos na tumugon din sa kanyang paanyaya. Ibig sabihin mo nito, pag tayo mismo ay inihipitahan ng Diyos, ang dapat lagi natin tugon ay oo. Ito po mismo ang pagkakaiba ng tugon sa unang pagbasa ni Manoah at si Evangelyo na natin sa kanan ni Zacarias. Una, kung titignan po ninyo sa unang pagbasa mula sa aklat ng mga hukbo, si Manoah at ang kanyang asawa, bagaman hindi nila kilala kung sino yung tao nagsabi sa kanila na magkakaroon sila ng anak, sila ay agad-agad na umumo sa panawagan nito ng Diyos na sila ay magkakaroon ng isang anak. At pero po sa Ebanghelyo na namin po natin ngayon sa umagang ito, sa katauhan ni Zacarias at Elizabeth. Si Zacarias, nung malaman na nagpakita sa kanya ang Anghel Gabriel, ang sabi pa niya sa Anghel na ito, totoo ba po ba matitiyak kung ito ay mangyayari sa buhay mo? Sapagkat ako ay napakatanda na at iyon din ang aking asawa. At sabi mismo ni Anghel Gabriel, ako si Gabriel na naglilingkod sa harapan ng Diyos. Sino po ako upang ihatid sa iyo ang mabuting balitang sinabi ko sa iyo? Mabibigyan ka hindi makapagsasalita hanggang sa araw na maganap ang mga bagay na ito, sapagkat hindi ka naniwala sa mga sinabi ko. At ito po mismo ang imbitasyon sa atin ng Diyos sa ating Ebanghelyo. Kinakailangan kapag ang Diyos ay kumilos sa ating mga buhay, tayo din mismo ay tutugon ng oo sa Diyos. Kapag tayo mismo ay tumutugon sa Diyos, kinakailangan natin i-let go ang ating pride at maging humble enough sa Diyos na harapin at tanggapin ang kanyang biyaya. Minsan po kasi sa ating mga buhay, kapag mukhang imposible ang ating pinapanalangin, minsan humingi pa tayo ng proof at evidence sa Diyos na tunay nga bang nangyari ang mga bagay na ito. Minsan, kapag tayo mismo ay nananalangin, masasabihin pa natin sa Panginoon, Lord, totoo po ba talaga ang nangyayari ang mga bagay na ito? Lord, totoo po ba talagang naganap po ba ang mga bagay na ito? Pero paalala po sa atin na ating Ebanghelyo, to totally submit ourselves to the will of God. Ibigay ng buong-buo ang ating puso't diwa para sa Diyos. Hayaan natin mismo ang Diyos ang kumilos sa buhay natin. Hayaan natin maranasan na mga imposibleng bagay ay kayang gawin na posible ng Diyos. Ang pananaw sa ating mga kapatid, manatiling tayo nagtitiwala sa kakayanan ng Diyos sa ating mga buhay. Ang pananaw sa atin, manatiling tayo nagkakaisa sa kagustuhan ng Diyos. Mga kapatid, ito lamang po ang ating mensahe sa Ebanghelyo na natin sa umaga ito. Nakikinig ang Diyos. Two movements po ang tinuturo ito sa atin. Ang Diyos sa tao, ang tao sa Diyos. Ang Diyos sa tao, ipinapaalala sa atin na iba ang gusto natin sa kalooban ng Diyos.
Minsan, ang kalooban ng Diyos ay mas maganda pa sa kagustuhan natin. At ang pangalawa naman, ang ating tugon sa panawagan ng Diyos ay oo. We must totally submit ourselves to the will of God. Sa pagtatapos ko na aking may pinagumilya sa gabi sa umagang ito, ang tanong ko lamang ko sa inyo ay simple lamang. Kung ang Diyos mismo ay nagpapalala sa atin na nakikinig sa atin, tayo po ba kaya sa ating mga buhay ay nakikinig sa Diyos? Magsipay ka po. Dumulog tayo sa kabutihan loob ng ating Ama na kailanman hindi magmamaliw. Sa tamang panahon, kanyang ipagkakaloob ang mga adikhain at pangarap ng kanyang bayan. Manalangin tayo. Ama mapagmahal, biyayaan mo kami. Ama mapagmahal, biyayaan mo kami. Patuloy nawa maging matatag ang mga namumuno sa simbahan na manindigan sa katotohanan at pagtatanggol ng karapatang pantao. Manalangin tayo. Ama mapagmahal, biyayaan mo kami. Magsumikap nawa ang mga namamahala sa bawat pamayanan tungo sa ikaunlad at ikabubuti ng bawat pamilya. Manalangin tayo. Ama mapagmahal, biyayaan mo kami. Kalinain nawa ng mga magulang ang kanilang mga anak sa pamamagitan ng kanilang pag-ibig at pagsusumikap na magkaroon sila ng maayos na pamumuhay. Manalangin tayo. Ama mapagmahal, biyayaan mo kami. Pagpalain mo, O Diyos, ang mga mag-asawang naghihintay na mabiyayaan ng anak na kanilang pinananabikang arugain at mahalin. Manalangin tayo. Ama mapagmahal, biyayaan mo kami. Patuloyin mo, O Diyos, sa buhay na walang hanggan, ang mga kapatid naming yumauna. Manalangin tayo. Ama mapagmahal, biyayaan mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating panalangin ang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pagsariling kahilingan. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, biyayaan mo kami. Ama, patuloy mo nawang biyayaan ng iyong sambayanan at sa pagkakat namin na maalok mo, kami rin naway magsigbit biyaya at mukha ng kagandang loob mo. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manatili ka nakatayo na sa pagkaan.
siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas ito sa iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ng marapat, ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang mag-ina na Jesucristo, ang mahal na Birhen ng Pupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng dakilang bagay. Ikaw ang umilingap sa lahat kailanman. Tiningap mo ang lahat ng Birhen bilang iyong abang, mahal na Birhen, bilang iyong abang halipin na iyong binigyan ng pupuri kung mangilinga sa anak mong manunustan mo. Kaya isang mga nagsisiawit ng pupuri sa iyo na walang upay sa kalamitan, kami nagbubuli sa iyong kadakilaan. Ama namin banal, ikaw ang pumalatan ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, binubanal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at tubo ng ating Panginoong Jesucristo. Bago niya nag-iisang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan niya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagan at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos sa hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sige pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin mo ito sa pag-alala sa akin." Ipagpuli natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kalinyanan namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung pinarapat at tumayo sa amin mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ligapin mo ang iyong simbahang naganap sa Bundeti. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay sabi niyo na aming Papa at ipag
sila muli mabuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan sila magiging sa iyong kaliwanagan. Kawan pagkadapatin kami lahat, na makasama sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa naman ng Maria na ina ng Diyos, isa Jose ng kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol, lalo namin sa San Bartolome, at ang lahat ng mga banal na nabuhay ko sa daigdig ng kanulunod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang puri sa kararangan mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at pagpuri sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Sa tagumpilin na manakawin na una sa tulong na Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas mo. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at iliyaw sa lahat ng kapahamakan. Samantalang ang pinananalikan na naging araw ng magpapahayag na tagapagligtas namin si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan iniwan ko sa inyo, ang aming kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayin mo ang aming pananampalataya at huwag namin magkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan at kakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa Kanya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Paalala ng Panginoon bilang paggalang sa banal na Eucharistia, kapag ito po ay aking tatanggapin sa kamay, mangyari lamang na isubo agad natin ito upang maiwasan na ito ay mahulog.
Manalangin tayo. Ama namin ng pagmahal, sa aming masasalos sa banal na hari, lagi nawa namin madama ang iyong kagandang loob upang kami magkamit ng kaligtasan, pakundangan sa magkakataong tao ng iyong anak, ngayong aming inulita ng kanyang ina, sa pamamagitan ni Yesu Cristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsimpo po lahat para sa ilang paalala. Tayo po ay magkakaroon ng second collection at ito ay para sa RNF Audio Sound System. Meron po tayong ipinabibigay na sobre alay sa Pasko. Maaari ninyo itong ikulong sa gusto o ibigay sa opisina ng parokya. Meron po tayong parol para kay San Bartolome na may tema, Jesus, liwanag na nagbibigay buhay, pag-asa na mundo. Sa mga nagnanais kong mag-sponsor ng parol, makipag-ugnayan lamang sa parish office o sa labas ng simbahan. Ang Ministry of Youth Affairs ng San Bartolome Parish ay magkakaroon ng ika-30 Paskong Pasilid sa darating na December 22, 2025 na may temang 3 dekadang pagbibigayan, kwento ng pag-ibig sa bawat kabataan. Dahil po dito, kami po ay humihingi ng tulong tulad ng grocery bags, laruan, loot bags at hygiene kits. Para sa inyong mga tulong donasyon, maaari po kayong pumunta sa may booth sa may harap ng pintuan ng simbahan. Para po sa inyong pang mga detalye, magsadya lamang sa opisina ng parokya o bisitahin ang ating Facebook page, Apostol San Bartolome de Malabon. Maraming salamat din po sa mga nag-alay para sa ating pamaskong handog. Bukas po sa ikalimang araw ng ating simbang gabi, ang ating pong iaalay bilang pamaskong handog ay food cocktail. Maraming salamat po. Magsitayin po tayo. Muli po, maraming salamat sa inyong pakikisan. Magkita-kita po muli tayo bukas sa inyong araw ng simbahan. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayin yung upulin yung mga ulo para sa pagbugasbas. Pagpalain nawa kayo ng Diyos na sa pagsigla ng anak niya mula sa mga nabinghin ay nagatid sa daigdig ng katubusang walang hanggan. Amen. Pasiglahin nawa kayo sa malasakit ng mahal na Birhen na siyang nagbigay sa inyo ng tagapaghatid ng buhay na walang hanggan. Amen. Pusmusinawa ng kagalakan ng Espiritu Santo ang mga nagdiriwang sa pagpaparangal sa mahal na Birhen Maria upang sa itong diwa kayo ay sumangit sa kalangitan na siyang tahanan ng tanan, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain nawa kayo ng butihin, mapagmahal at makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naihali na natin ang banal na Eucharistia. Kumayo kayo